Kinumpirma na ng British Intelligence Agency na bagamat pinasinungalingan ito ng China, ngunit na-intercept nila ang communication ng Chinese military tungkol sa nasabing aksidente ng kanilang submarine. Dahil dito, nagiging kumpirmado na talagang totoong nasangkot sa isang malagim na aksidente ang pinaka-advanced nuclear submarine ng China, ang kanilang Type 093 Asian-class submarine. Ayon sa report noon ng mga Taiwanese at mga Chinese Facebook page, na kumukontra sa komunistang China, at kahit mga maritime and naval experts, na ang Chinese People's Liberation Army Navy Type 093 Asian-class nuclear-powered attack submarine, na may number 417, napatay lahat ng 55 officers at sailors nito, isa ang nakaligtas, at nangyari ito sa Yellow Sea, sa karagatan ng probinsya ng Shandong. Agad namang nagpalabas ng denial statement noong August 31, si Chinese PLA Colonel Wu Chen, bilang official statement ng Ministry of National Defense ng China, ang public affairs mouthpiece ng China Communist Party Central Military Commission. Ayon sa kanya, ang report na nagsasabing isang Type 093A nuclear-powered attack submarine ay nagkaroon ng aksidente, ay puro kasinungalingan lamang at hindi totoo. Ayon sa intelligence reports, nangyari ang insidente noong August 21, alas 8:12 ng umaga, habang nagsagawa ito ng kanyang misyon sa Yellow Sea. Ang nakakagulat na dahilan ng aksidente, ay ang pagkahuli nito sa sarili nitong mga patibong, na tinatawag na anchor and chain trap. Ang China, ay nagpakalat ng mga anchor and chain trap, na ang tanging gustong mahuli, ay ang mga submarines ng Amerika at iba pang Western countries, na pinaniniwalaan nilang nagmamatsyag at nag-aaligid, sa karagatang malapit mismo sa kanilang kalupaan. Hindi kaila sa lahat, na ang mga submarines ng lahat ng bansa sa buong mundo, ay pumapasok sa mga teritoryo ng ibang bansa, upang gumawa ng mga surveillance at intelligence, dahil bagamat illegal, ay hindi naman ito na-detect ng isang bansa. At ang Pilipinas, kung sakaling magkakaroon na ng submarine, tulad ng ibang bansa, ay di malayong papasukin din ang mga teritoryo ng China, kahit ang 12 nautical miles territorial sea nito. Kaya itong China, upang maiwasan ang ibang mga bansa na pumasok sa kanilang teritoryo, ay naglagay ng mga submarine trap, upang walang submarines na mula sa Western countries, ang magtatangkang papasok sa kanilang karagatan. Ngunit ito rin ang naging dahilan, ng pagkasawi ng 55 nilang mga sailors and officers. Ayon sa balita, nang mahuli ang submarine sa sarili nilang bitag, ay pumalupot umano ang kadena ng trap, sa kanilang submarine. Pinalabas ng commander ang isang diver nito, upang tanggalin ang kadena na nakapalupot sa submarine. Sa loob naman ng submarine, habang ginagawa ang pag-alis sa mga kadena, ay nagkaroon ng mga mechanical and equipments malfunctions sa loob nito. Ayon sa mga intercepted military information, ang kamatayan ng 55 crews, ay sanhi ng pagkalaso ng oxygen sulfide ng air system ng kanilang submarine. Para sa hindi pa nakakaalam, ang mga submarines, ay nagpuproduce ng oxygen sa loob, na kadalasan ay sa pamamagitan ng pag-convert ng tubig dagat sa pagiging tubig tabang. Ang tubig naman ay gagawing oxygen, sa pamamagitan ng proseso na tinatawag na electrolysis, kung saan inihiwalay at hinaharvest ang oxygen molecules nito, upang makakahinga ang mga tao sa loob. Ang tao naman, kapag humihinga, ay naglalabas ng carbon dioxide. Ang carbon dioxide na ito, ay kailangang matanggal sa atmosphere ng submarine, dahil ito ay nakakalason kapag masyado ng mataas ang level nito sa atmosphere ng submarine,
ito ang nangyari sa loob ng submarine, kaya nakakapagtaka na sa taglay na advanced na capability umano ng submarine na ito, ay wala itong sophisticated gas detection system. Samantala, umabot ng 6 na oras upang magawa ng isang diver ang pag-alis ng mga kadena na pumalupot sa submarine. Nang bumalik na umano ito sa loob ng submarine, ay sinalubong siya ng isang patay na katahimikan dahil wala na ang lahat ng kanyang kasamahan. Agad na nagsagawa ng rescue mission ang China, na sa panahong yun, ang kanilang presidente na si Xi Jinping ay nasa South Africa para sa isang BRICS meeting. Kapansin-pansin din na nag-absent ng 6 na oras si Xi Jinping sa mga meeting sa panahong yun, na nangangahulugang may emergency siyang inasikaso bilang presidente. Matapos ang matinding pagsisikap ng Navy ng China, ay nagawa nila ang pagpa-resurface ng nasabing submarine. Noon na rin nila nakita ang sinapit ng mga tao sa loob, kabilang na ang nag-iisang survivor. Ang nasabing diver, na nag-iisang nakaligtas, ay iniulat na ngayon ay nasa isang malalim na depresyon. Hanggang ngayon, ay tinatanggi pa rin ng China ang aksidenteng ito, at ang mga kaugnay na tsismis. Ngunit base sa mga pagbibitiw, pag-aresto, at pagbabalasa ng mga high-ranking officials ng kanilang sandatahang lakas, ay iniuugnay sa aksidenteng ito. Sa 55 mga crew members nito, 22 dito ay mga officers, 7 ay officer cadets, 9 ang petty officers, 17 ang mga sailors. Ang submarine na ito, na may displacement na 6,096 tons, may speed na 30 knots, may habang 109 meters, ay ang pinaka-advanced na nuclear-powered attack submarine ng China, na pinapatakbo ng 100 crews. Kaya marami ang nagtataka ngayon, bakit 55 tao lamang ang nandon sa loob, na nangangahulugang halos kalahati lamang ng required na 100 crews, ang nag-o-operate nito. Sa kasalukuyan, ay may 6 na Type 093A submarines ang China, kung saan 2 pa ang kasalukuyang ginagawa, upang makumplito ang plano nitong 8 submarines. May mga armament ito na mga torpedoes, anti-ship missiles. Ang naaksidenteng submarine, ay pinapatakbo sa ilalim ng command ni Captain Colonel Zhu Yongpeng, na kasamang nasawi sa insidente.